Yan, pagkatapos ng Karakol no ay diretso na nga tayo dito sa Batasan River kung saan nakapwesto yung kasko or yung bangka na paglalagyan ni Santa Cruz para ipagoda dito sa ilog ng Batasan River. Ayan, at dumarami na nga at isa-isa na rin dumarating yung mga tao para sumampa doon sa kasko para sa gaganaping tradisyonal na pagoda. Siyempre kasama si mahal na pong Santa Cruz para isampa na rin at ipwesto doon sa makulay at dinisenyo ang arko. Alright, at yan at maayos na ang isampa or naipwesto yung mahal na pong Santa Cruz doon sa makulay na arko. Siyempre at hindi rin naman ako magpapauli kaya sumampa na rin ako dito sa kasko. At maya-maya lang aalis na to para ipagoda sa dagat. At ayan, may mga coast guard din or mga bantay dagat na nakaalalay sa bangka. Isa pa sa kultura ng Pilipinas ay ito tinatawag na fluvial procession or procession sa dagat. Ito ay isa sa pinakatampok na tradisyon dito sa Pilipinas. Lalo na sa mga bayang malapit sa ilog or dagat. Pakatuyan ditong tansa na butas. Ito ay isang banal na pagoda. Ang imahe ng patron ay isasakay sa bangka o pagoda para i-prosesyon sa tubig o ilog ng lalong-lalo na especially dito sa ilog ng tansa. Tansa na butas. Bali, itong ilog na to yung babaybayin o dadaanan ng patron or imahe ng pong mahal na Santa Cruz is Batasan River. Bali po sa pag-aasabi ni ate. Yan. Ang isa sa pinaka-espesyal at pinakamasayang bahagi ng kapistahan ng mahal na pong Santa Cruz. Ang makulay na pagoda sa ilog kung saan pinaniniwala ang natagpuan noon ang makasaysayang banal na krus. Napakaganda ng panahon ngayon at ramdam na ramdam ang saya ng buong komunidad. Habang unti-unti nang umaandar ang mga bangkang makukulay ang dekorasyon dito sa ilog, makikita na rin ang mga makukulay na banderitas, mga lobo, mga tela, at mga imahe ng mahal na poong Santa Cruz na maayos na nakalagay sa bawat bangka habang sinasabayan ng tugtog ng banda at sigawan ng mga taong nakikiisa sa selebrasyon. Pagpapalain, maraming huli! Viva Santa Cruz! Talagang buhay na buhay ang paligid. Habang dumadaan ang mga bangka, makikita mo ang mga resonating nakangiti at kumakaway mula sa gilid ng ilog. May mga batang lumalangoy na tuwang-tuwa habang nanonood at may mga tao ring tahimik na nagdarasal habang pinagmamasdan ng pagoda. Wala sa amin. At wala mo po kami sa ang tuloy sa gasto at diyaman po kami sa lahat ng kasamaan amin. At habang nagpapatuloy ang paglalayag ng mga bangka, para bang muling nabubuhay ang kwento ng pagkakatagpo sa mahal na buong Santa Cruz dito sa ilog ng Tansa. Happy Fiesta! Saan nga ba nanggaling at nagsimula ang mahal na poong Santa Cruz? Maganda ang kasaysayan ng mahal na poong Santa Cruz. Madalas, ang mga imahe ng patron ay nanggagaling o nilililok ng isang eskultor. Pero kakaiba ang kwento ng sa amin kung saan siya nanggaling. Ang krus ng mahal na poong Santa Cruz ay pinaniniwala ang natagpuan o nakuha ng isang lokal na mandaragat na palutang-lutang sa ilog. Sa kabila ng alon at agos ng tubig, hindi ito lumayo o lumubog. Sa halip, nanatili itong lumulutang sa pangpang ng nabotas na parang pinili niya ang lugar ng tansa para mag-alaga sa kanya. Ang Tansa na Botas ay isang coastal community
malapit sa dagat. Kaya dagat ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao dito sa Tansa. Kaya tuwing kapistahan ng mahal na Poong Santa Cruz, ito ay parang pagbabalik ng imahe ng Poon sa kanyang pinagmulan. Isasakay sa bangka at ipapagoda sa ilog ng Tansa para basbasan ang katubigan. Isang paraan at tradisyon ng mga mananampalataya ng Tansa para magpasalamat sa dagat, para sa masaganang ani at sa lahat ng mga biyayang natatanggap. Hindi lamang ito simpleng parada sa tubig, kundi isang tradisyong nagpapaalala ng pananampalataya, pagkakaisa, at pasasalamat ng buong komunidad. Talaga namang dama mo ang saya ng pagoda habang tumutugtog ang banda at nagkakatuwaan ang mga tao. Mararamdaman mong buhay na buhay pa rin ang kultura at tradisyon ng mga taga-Tansa na botas. Parang sinasayawan nila yung mahal na Poong Santa Cruz sa pamamagitan ng pag-ikot ng bangka nila. At sa kabila ng paglipas ng panahon, patuloy pa rin pinapahalagahan ng komunidad ang pagodang ito bilang bahagi ng kanilang kasaysayan at debosyon sa mahal na Poong Santa Cruz. Maraming salamat po sa lahat ng mga bangka na sumama umagapay sa ating mahal na Poong Santa Cruz sa kanyang paglalayag ngayong taon na ito. Mula sa kapisanang sikat ng kabataan at kapisanang bisnis ng mamamayan ng Tambak, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating Coast Guard na umalalay sa atin ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Coast Guard. Ganun din sa ating barangay Tansador, sa pangunguna ng ating kapitana, Yanya Espiritu. Ayan, maraming salamat po. Ganun din sa suporta mula sa barangay Tansauno, sa pangunguna ni Kapitan Solomon. 11:06, saktong 11:06, official na natapos na yung ginawang fluvial procession or pagoda sa dagat, procession sa dagat, kung saan iniikot si mahal na Poong Santa Cruz dito sa dagat ng Tansa na botas para siyempre basbasan. Isa yung paraan ng pagpapasalamat ng mga mamamayan ng Barangay Tansa 1 at 2. Paraan yun ng pagpapasalamat nila. Iikot yung mahal na Poong Santa Cruz dito sa dagat. Paraan ng pagpapasalamat para sa isang buong taong masaganang ari or sa kahit ano pa mang uri ng biyayang natatanggap ng mga taga-Nabotas. Lalo-lalo na especially sa mga taga-Tansa. Safe naman natapos ang pagoda at wala namang nangyaring aberya, kaya good job po para sa lahat.